Hello! Naku po, alam ko, Miyerkules pa lamang, pero napakalaki pong balita. Mga 2:00 ng hapon, inanunsyo po ng Presidential Communication Office na nagbitiw na si VP Sara bilang kalihim ng Department of Education at bilang Vice Chairman ng NTF-ELCAC. Ito'y magiging epektibo sa 19 of July dahil sabi niya magkakaroon ng 1-month transition period para hindi naman magkagulo sa DepEd, no? At magkaroon ng smooth transition kung sino man ang itatalaga ng presidente bilang kalihim ng DepEd. Inaasahan ba natin ito? Well, opo. Kasi ang katotohanan, nagsalita na si VP Sara nung sinabi niya na ang unit team ay para sa panahon ng eleksyon lamang at tapos na yan at nagpapasalamat nga siya dun sa mga sumuporta sa unit team. Ang basa ko doon, desidido na ang ating Vice President na magbitiw. At totoo naman, siya nagbitiw na. No? Now, ano ibig sabihin nito? Well, ang pagiging miyembro ng kabinete, ibig sabihin, ikaw ay alter ego ng presidente. Ikaw ay extension ng presidente. Ibig sabihin, hindi ka po pwede magkaroon ng sarili mong paninindigan. Lahat ng iyong sasabihin, lahat ng iyong gagawin ay gawain at sabi ng presidente mismo. Yun ang tinatawag na alter ego. Ang correct term talaga dyan is qualified political agency kasi lahat ng trabaho doon sa kalihim mo ay trabaho ng presidente. So ibig sabihin, kapag ikaw ay alter ego ng presidente, hindi ka dapat nagkakaiba sa posisyon ng presidente sa mga pulisiya. No? At alam naman natin na talaga naman pong parang nagkakaiba na sila ng presidente mula nung nagsalita siya na mali ang pag-uusap ng kapayapaan sa panig ng gobyerno at ng teroristang CPP-NPA. Now, hindi lang naman po yun ang dahilan sa tingin ko kung bakit nagbitiw na ang VP Sara. Ang malinaw, hindi na siya kabahagi ng official family ni Presidente, hindi na siya alter ego, at meron na siyang sariling personalidad. Now, tanungin natin, ano kaya yung mga nag-udyok kay VP Sara? Well, siyempre, nandyan yung katotohanan na sira na po yung relasyon sa panig ni VP Sara at ng pamilya ng Presidente. Tingin ko, okay pa rin sila ng Presidente. Pero ang katotohanan niyan, ilang beses na siya inisnab ng ating First Lady. No? Parang 2 beses na yan. No? Pangalawa, alam naman natin kung gaano ka-impluensya yung pinsan na Speaker of the House. At alam natin na siya yung namuno para sa pagtanggal ng kanyang budget. Sa tingin ko talaga, nagsimula po yan doon pa sa pagtanggal ng budget niya. Kaya lang, tinitignan ni VP Sara kung matitiis pa niya na maging kabahagi ng First Family. Now, pero yung mga pangyayari, ito ngayon lamang, ano ba yan? Isa-isahin natin. Linusog po yung Kingdom of Jesus Christ, no? Ng sandabukal na mga pulis. At alam naman natin na overkill talaga yan. Siyempre, ang Kingdom of Jesus Christ, kilalang supporter ng mga Duterte at dyan pa sa syudad ng Davao. Parang, pwede ba, konting respeto naman, no? Syudad ko to, no? Bakit yun man gagawin to? At matapos yan, ay bago pala yan, tinanggal yung 50 na kapulisan at matapos ang raid sa KYOC, pinalitan pa yung regional director. So parang tinatanggal nila yung power ng kanyang kapatid na mayor ng Davao na magkaroon ng police power kumbaga sa syudad. Malaki po yan. Okay? Bukod pa dyan, ano pa? Well, nandyan po yung inkwentro ngayon sa Scarborough Shoal. Yung inkwentro kasi sa Scarborough Shoal, sa kauna-unahang pagkakataon, hindi nga po nakapagpadala ng tubig at inumin yung ating hukbong sandatahan sa China kasi hindi sila nagbigay abiso, no? At siguro nagdala rin ng mga repair materials na hindi pinayagan ng China. Abay nagkaroon tuloy ng inkwentro. At hindi gaya nung dati na water cannon lang nangyayari, talagang pinigil sila. Kasi ang report naman na nanggaling sa Chinese side, merong 6 na mga maliliit na bangka na tangkang pumasok doon. At sa kauna-unahang pagkakataon din, Philippine Navy po ang nagdala ng pagkain. Ibig sabihin, gray ship. Mga vapor na pandigma ang ginamit at hindi po Coast Guard, hindi civilian. So ngayon po, may isang diplomat na nagsabi sa akin, gusto niyong makipagyera sa China and yet ang Navy niyo natalo na ng Chinese Coast Guard pa lamang. Well, you know. So anyway, ang ibig sabihin po niyan, baka meron din silang major difference pagdating sa foreign policy. Dahil alam naman natin na ang pulisiya ng ama ni VP ay isang tabi ang mga hindi mapagkakasunduan habang tayo buhay at isa na dyan sa hindi mapagkakasunduan ay yung pinag-aagawang mga isla
at isulong ang lahat ng pwedeng maisulong gaya ng kalakalan at um, ng pamumuhunan. Inabalita po lately na dati-rati Davao ang number 1 na nag-export ng saging sa China. Ngayon po, nangalahati na ang export ng Davao sa China at ang number 1 na po ngayong nagpapadala ng saging sa China ay Vietnam. So makikita natin na yan po ay posibleng pagkakaiba rin sa foreign policy kasi nga Davao region ang number 1 producer ng saging. At dahil dyan, masasaktan yung ekonomiya ng Davao region kasama na ang Davao City. Nandyan din po yung sunod-sunod na pagtira sa mga personalidad na identified sa mga Duterte. Di ba po, sa mga maisog rally, wala na silang ginawa kundi magsampa ng disbarment case laban kay Attorney Glenn Chong. Tapos dun sa interview ng ating First Lady, binanatan niya si Vic Rodriguez. At lady, ako po talaga inaatake, ako dinidemonyo ko, ginagawang demonyo. Ako naman po nananampalataya, nakakilala niyo na ako sa katagal-tagal at alam niyo naman po na ang pangyayari sa akin ay dahil lamang ako po ay boses talaga ng oposisyon. Boses ng mga nabudol ni Ferdinand Marcos. Pero malinaw po na kaya siya humiwalay na, hindi na niya masuportahan ang mga pulisiya ng ating Marcos Jr. Ano ba ang realidad? Well, nandyan yung napakatindi po ng pagkagutom. Pinakamalala ang pagkagutom sa administrasyon ni Presidente Marcos, and yet ang ginagawa ng administrasyon, biyahe ng biyahe. Ang buong akala ng administrasyon, palibasa, mamimigay sila ng ayuda na linalagay ang mga muka ni Speaker sa lahat ng ayuda binibigay, sapat na yan na tulong sa pagkagutom. Hindi po. Kasi ang problema po, pag nagbigay ka ng ayuda, ilang araw lang po yan, ubos na. So kinakailangan talaga itaas ang anyo ng kabuhayan ng mga Pilipino at dyan dapat pumapasok ang ating panglabas na relasyon. Dapat ginagamit natin yung relasyon natin sa bansa na gaya na China na pinakamaraming pinamumuhunan sa iba't ibang bansa dito sa Southeast Asia. Nang sa ganun, mas maraming trabaho, mas mataas na sweldo, mas mataas na antas ng kabuhayan dahil mas maraming pagkain sa hapagkainan ng mga Pilipino. So hindi po nangyari yan. So ang sigaw ng bayan, maggumawa rin ng hakbang para nga po mapababa ang presyo ng mga bilihin lalo na sa pagkain. Pero yung presyo ng pagkain po napakataas dahil nga po hindi natin pinangangalagaan ang kapakanan ng ating mga magsasaka. Aba, ang solusyon natin, import. Dapat ang solusyon natin, tulungan natin yung mga magsasaka para mas mapalaki ang kanilang ani nang sa ganun, maitaas ang antas ng kanilang kabuhayan. Yan po yung addressing supply side inflation na tinatawag na hindi po nagagawa. So yan din po ang major change in policy nila ni BBBM. Si BBBM for importation, si BP Sara for improving productivity of local farmers. At syempre po, nandyan na yung panlabas na polisiya natin, defense policy. Yung paring pagkukonsyaba ng gobyernong ito sa pamamagitan ng peace talks doon sa teroristang CPP-NPA na alam natin, malakas talaga ang paninindigan ni VP Sara, no? Dahil sa mulat-mula nung siya ay mayor ng Davao, isa sa accomplishment niya ay nawala yung insurgency sa kanyang syudad, no? Sa pamamagitan nga ng pagtaatas ng antas ng kabuhayan ng kanyang mga kababayan. So, anong ibig sabihin? Hindi na siya alter ego, hindi na siya kabahagi ng administrasyon. Bakit? Dahil mga panupil ng karapatan, gaya ng nangyari sa KOJC, panunupil ng karapatan ng pagkukulong kay Badoy at saka kay Eric, panunupil ng karapatan ng malayang pananalita na pagsarado ng SMNI, paninira doon sa mga tumatayong leader ng maisog, no? Glenn Chong, Vic Rodriguez, Harry Roque. Now, ano ngayon na magiging papel ni Inday Sara? Sa totoo lang, ako, bilang kritiko ng Marcos administration, isa sa aming tingin kung bakit medyo naliligaw ang mga oposisyon kay Marcos dahil walang leader. Paano ka nga magiging oposisyon sa Marcos? Samantalang ang inaasahang leader ay nandoon, kabahagi pa rin ng official family ni Marcos. So ngayon hindi na po siya kabahagi ng official family ni Marcos, titingalain na po siya bilang oposisyon ng leader. Hindi na po tayo headless chicken. Meron na tayong leader na inaasahan natin na talagang mag-articulate ng paninindigan ng mas maraming Pilipino dahil kung napansin niyo po doon sa latest Pulse Asia Satisfaction Rating, talagang nasa nasa poor na ang net satisfaction rating ni
Presidente Marcos dahil yan po ay nasa 30s na. Tingin ko isa rin yan sa dahilan kung bakit bumitaw na si VP Sara kasi napapansin niya na habang talaga siya ay kabahagi ng pamilya ni PBBM, official family ni PBBM, nakakaladkad din siya pababa. Bagamat very good pa rin ang kanyang net satisfaction rating, pero bumaba. Dati excellent, ngayon very good na lang. Pero ayaw na niya maging madamay pa kay PBBM na nasa poor rating na o di naman kaya good at its very best. So, yan po ang mga paningin ko. Wala na siya sa presidente dahil ayaw na niya maging kabahagi ng administrasyon dahil sa mga issue ng panunupil ng karapatan at yung estado ng ekonomiya. At ngayon, na-realize niya na ang liderato ng opposition, hindi naman po pwede yung tatay niya na 80 anyos na pagod na. Tinanggap na niya ang hamon para maging leader ng opposition. Nagbigay po yan ng pag-asa sa lahat ng mga nagnanais ng tunay na pagbabago na hindi po naibigay ni PBBM, bagamat yan ang naging pangako niya. Sana po, sa liderato ni VP Sara, tayo po ay talagang tuloy na maging mainlad, rumirespeto sa karapatan, at magtataas ng antas ng kabuhayan ng lahat. Pero sa tingin ko po, ngayon, meron ng alternatibo kay PBBM. Yan po ang VP Sara. Agree ba kayo o disagree? Tingnan natin ang inyong mga reaksyon dito sa mga napakalaking balita, no? Makasaysayang araw po ngayon, no, na nagkaroon na ng leader ang opposition. Neng Nilsson, I'm so happy na kumilos na sa Banga government si Inday VP Sara. She will be a good opposition of this disgusting corrupt government. We are one with you, the people of the Philippines. Nako, my sentiments din po, Neng. Sita Diego sa Roque, nagdurugo ang aking puso sa pag-resign ni Inday, pero mas maganda. Ayang ginaw ni Inday, tara na sa EDSA nang matapos na kadiliman sa bansa natin. I love Philippines. I love Philippines din, Sito. Boyet Panambras, good move, VP Sara. Umiwas ka na dyan sa diktador. Bangag government, mahawa pa ikaw sa corruption nila. My thoughts din po. Jom Ram Vlog, ang nasabi ko lang, beauty and beasties ang nasa Malacanang ngayon. Nang nag-resign na ang beauty, nakaw, ang beast na lang nakatira. Akaytay na, afaktay na, sabi niya. Si Arlene Poon, the best solution is to change the administration. Kaya nga po, at least may alternatibo na. Noel Watin, sana this time, makinig na si Inday, Father knows best. Kaya naman, matanda na naman si Inday Sara din. Gigi Balacanog, I was hopeful na magkaroon ng Pinas na mas matalinong learners at maitaas ang antas ng public education under her leadership. Saya, napakaganda na kanyang mga programa. Sana maituloy pa rin po. Malay niyo po, maging presidente sooner than later. Okay? Jimmy Mendador, good PM, my Senator Attorney Harry Roque, ito na ba ang hudyat ng malakihang people's power? Sabihin na lang po natin na mas may posibilidad na kasi may leader na. Diba? Okay. Si BSG, paramdam natin ngayon kay VP Sara na andito tayo na nakasuporta lagi sa kanya at wag natin siya iwanan. Usapin niyo siya, attorney, at sabihin mo na lagi tayong nakasupport sa kanya sa lahat ng maging desisyon niya. Sasabihan ko po siya kasi bukas talaga meron kaming schedule na pagpupulong na naantala. Dapat po kasi first week of the month kami nagmi-meeting. Okay? Sally Piso, Attorney Harry, sa palagay ko, divine plan yan kasi puno na ang salop ng admin ni BBM. Malapit na ang judgment ng admin na ito para hindi masali sa judgment. Okay, tama naman po yan. O yung pagbagsak ng satisfactory rating. Donnie Pelicano, wala ho ba kaw meet and greet dito sa SG? Attorney Harry, ako sayang po. No? Pero trabaho po ang pinunta natin. Babalik po tayo dito para sa Maisog, Singapore. Okay? Manera, Lolos Ampatuan, in short, ginamit lang na Marcos si VP Sara. Anong ibang pangalan sa mangga? Manggagamit, di ba? Okay, Elmer Olandria, attorney, umisa na ngayon ang kalbaryo ni Bangag at Tambaluslos. Hindi na sila makatulog ngayon. Naihina sila sa salawal nila. No Jepnit, puro pagmumukha ni Tambaluslos ang kikita ko sa Facebook ads. Ako lang ba nakakapansin? Eh, alam niyo naman po talaga, naghahangad. Marceline, nakakalungkot lang kasi ginamit si VP Sara, kaya nakaupo ngayon ang mga magnanakaw. Well, lahat naman po tayo nagsisisi. Pasensya na po, puro tao lang naman tayo. BSG, hi attorney, alam natin na mahirap na desisyon ito para kay VP kasi alam niya na kailangan talaga siya ng mga mag-aaral. Pero ito, tig ang tamang
tingin ko ang tamang ginawa niya. Ako rin po, tama. Tama na yung nanilbihan siya, pinatunayan na niya yung kanyang kakayahan bilang Secretary of Education. Dapat naman maiparating sa lahat na hindi na niya suportado itong administrasyon na ito. Okay? Noli de Frafab, inshallah, maging di lang Anghel ka, attorney, Best President, VP Sara Duterte. Naniniwala po ako. Straight na straight po si Sara Duterte, may political will, pero may puso po ng nanay. Yan po ang kailangan natin. Storm Rider, attorney, matagal ka nang pinangarap mag-resign si VP nang di madungisan pangalan ng Duterte. Oo nga naman. Okay? Okay. Cherilyn Llano, lalong babagsak ang rating ni BBM. Sigurado yan. Well, mga kaibigan, kinakailangan ko na pong umalis, no, dahil meron po tayong schedule na dito sa Singapore, no. Pero kinailangan naman mag-spoke sa hour tayo dahil napakalaki itong balita, no. So ako po nagpapasalamat kay VP Sara. Kinakailangan po ng tunay ng leader ng mga Pilipino dahil kung hindi po patuloy po tayong babagsak sa putik. Ngayon nandiyan na si VP Sara, makakabangon na po tayo, makakaahon at tayo po ay magkakaroon ng mga mas mabuting buhay. Hanggang sa muli nating pagkikita, ito po yung Spokesang Bayan nagsasabi, I love you, VP Sara. I love you, Philippines. You're the only country that I have. You're the only country I love. Mabuhay si VP Sara. Mabuhay ang Pilipinas.